I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, sa mga Filipino OFW, loyalists, and supporters ni Pangulong Marcos Jr. Shout out sa inyo guys. Meron tayo, siyempre good news. Ayan, nakikita nyo yung mga bahay na yan. Ganda, diba? Mapapasana all ka na lang. Ako, malaking blessing na po yan pag nagkaroon ka ng isang kwarto na talaga namang napakaganda yung pabahay ni Pangulong Marcos Jr. Siyempre, yung maintenance lang ang babayaran mo doon, kuryente, tubig, di ba? Alangan naman si PBBM magbabayad. Siyempre hindi, libre na nga yung bahay sa tsaka lupa, may kumpletong titulo, di ba? So dahil dito guys, no, ito maganda ito. Shout out sa mga rebelde na nagbalik loob. Basahin ko to guys ha. Ayan sabi po ng Pilipinas sa pagbabago. Agay, ayan. Sabi dito, thanks PBBM, at least 278 former rebels in Leyte province are more secured now after receiving free houses from the government. The the 125 million housing program funded by the National Housing Authority is situated with 120 hectare property of the provincial government in Dako Village. Dako Village. Whoa! Construction of the unit started in 2022. Yung ano yan, si Pangulong Marcos Jr., pagkaupo niya po sa Malacanang ng June ba yun guys? Correct me if I'm wrong. June or May, no? Alam nyo, talagang isa sa pinaka una-unang proyekto niya itong pambansang pabahay, no? Pero mas nauna po yung tulong sa mga magsasaka. Ngayon, from that year, sunod-sunod na po yun, no? Sunod-sunod na po yun, lalo na po dito sa Naik. Parang ganito din ang ganito din guys yung star dyan sa Naik. Flat lang, hindi siya condominium, pero maganda in fairness ayan, sa mga rebelde yan guys sa mga rebelde, sa mga former rebels, ayan, libreng-libre. Wow, ganda, di ba? Sana po hindi na po kayo babalik sa dati nyong gawa na hindi nakakatulong sa inyong pamilya. Sabi sa inyo alam nyo, si Pangulong Marcos Jr., lahat po yan, very, very, very concerned siya, no? Ewan ko ba, dito kay PBBM, napakalawak guys yung kaisipan niya, na very understanding. Isa sa siguro, no, sa mga dahilan din ng mga rebelde na ito, yung kahirapan sa buhay. Pero lagi po natin tandaan, wala po sa pamahalaan ang ikagaganda ng buhay nyo kung hindi sa mga kamay ninyo, di ba? Yung diskarte lang ba sa buhay, no? Alam mo kung paano mo solusyonin yung problema mo mula sa sarili mong idea, sa sarili mong determination, sa sarili mong diskarte. Parang si PBBM, di ba mga kababayan? Example na lang, nung umupo siya 2022, nag-start na po yan yung kanyang pagtatrabaho international, yung pagtatravels niya. Ang pagtatravels niya, napaka-importante po yun mga kababayan, sapagkat mayroon talagang siyang layunin doon, yung mag-i-encourage po ng mga foreign investor sa Pilipinas. At yun naman, no, sa kanyang pagpapagal, mga kababayan, natupad po yun. Ang dami po ng mga foreign investor from that day, from that year, until now, talaga naman guys, ang dami nag-invest dito sa Pilipinas, no? So dahil sa invest na yan, na galing sa local at sa international, nagkakaroon po ng maraming trabaho ang mamamayang Pilipino from pandemic, nawala sila ng trabaho. Ang unang idea ni Pangulong Marcos Jr., yun po yun no? Mga investors na local or international, sa pamamagitan yan guys, magkakaroon ng trabaho ang mga Pilipino na jobless from pandemic. Sabi ko nga kung ibang pangulo ang pumalit, kawawa ang Pilipinas, sa totoo lang.
No? Si PBBM, very skilled ba? Maparaan, masolusyon, madiskarte sa buhay. Kaya nga lagi kong kinukumpara ang galaw ni Pangulong Marcos Jr. Hindi po reason yung kahirapan. Hindi po reason yung akyat ka sa bundok. Dahil walang tulong ang gobyerno. Lagi po natin tandaan, hindi po ba habang buhay na umaasa tayo sa pamahalaan. Katulad na lang po ng ayuda. Hindi po habang buhay may ayuda. Hindi araw-araw may ayuda. Remember, katulad ng sinasabi ko, nasa kamay po natin ang higit sa lahat na mabibigyan ng ayuda yung pamilya natin galing sa sariling pawis natin eh. Ganun lang kasimple, no? Dito sa mga rebelde natin mga kababayan, alam nyo, mahalaga po ang mamuhay ng tahimik kasama po ang pamilya, 'di ba? Kasama mo yung mga anak mo, walang hassle sa buhay. Ganun lang eh. Tapos ngayon may bahay kayo. Saan ka makakita niyan? Sasabihin na naman ng mga DDS drawing po 'yan. Ay, mag-research po kayo Mag-research po kayo para kompleto, detalyado. Pumunta kayo doon sa page ng DSOD, sa page ni Secretary Acosar. So yun guys, tingnan nyo ang mga nagko-comment. Tingnan nyo naman yan guys. Wow, napakaganda. We love you BBM. Ayan. Nako, BBM for sure. Marami na naman ang high blood guys sa inyo ng mga dilis. Oy guys, remember. Maganda ang mga pabahay ni Pangulong Marcos Jr. sa Davao City. Mala condominium, ang ganda ng mga kwarto para sa mga DDS yun. Remember that. May video tayo dyan guys. Wow, good job BBM, forever the best president ever. God bless you more. Siyempre, itong pabahay na ito guys, talagang solid na solid yan. Alagaan nyo lang. Nako po, talagang blessing po yan. Ako, ay pangarap ko lang kahit isa lang, no? Sa condominium. Nako, I'm single mom, mga best. Pero yung mga anak ko malalaki na, mas malaki pa sa akin. So, I need one condo from the pambansang pabahay ni PBBM. Wish ko lang. Sana all. Sabi po dito guys, hello. Ay, good job. Ayan, PBBM, God bless. Ayan, ganyan ang DDS. Sabi nga, drawing daw. Hindi nga natupad ang 20 pesos ang kilo, mga buba. Hindi nga nakaintindi. Di ba? Uulitin po natin. Ang 20 pesos guys, hindi pangarap po. Hindi. Ibig sabihin, ang 20 pesos ni Pangulong Marcos Jr., yan po ay pangarap. Hindi po pangako. Hindi po tulad dun sa sinabi ni dating Pangulong Digong, baba sa 7 kilo ang per kilo ng bigas. Pero po hindi natupad po yun. Napako po yun. Actually, marami pong mga pangako ni dating Pangulong Digong na napako. Tulad ng 6 months na mawala ang droga. Pero hindi po Lalo lumala talaga. As in lumala nung panahon niya. Bakit? Nag-ooperate po ng patahimik. Because, sabi nga, ng dating niyang hitman, si dating Pangulong Digong ang protector ng drug lord. Remember that guys, nabunyag pa si Pulong Duterte, distributor yata ito ng ang shabu. Natandaan niyo ba yung 6.8 na shipment ng shabu? 6.8 billion. 'Di ba si Mr. Taguba ba yun na imbestiga sa Quadcom? Na ibunyag yun pati yung asawa ni Sara nadamay Kaya sabi ko nga sa mga DDS, sasabihin nyo kay Pangulong Marcos na bangag, sino bang totoong bangag? Di ba si dating Pangulong Digong? Sa itsura ba ni PBBM naging bangag yan? Wow, very classy nga di kalidad ang pagkataon niyan at saka yung pinag-aralan sus Marius. At kayo naman, tingnan nyo naman ang pamumuno niya. Di ba? Antay Marcos lang ang hindi masaya. Pero kami, wow, nasubaybayan namin yan, lahat ng magagandang programa niya. Tingnan nyo naman, si PBBM. Real talk po tayo, wag tayo po maglulukuhan. Maganda po ang kanyang pamumuno. Kayo naman, sa kabila ng inflation, tingnan nyo, kaya niyang pababain. Kayo. Ayan, guys. Ayan, wow, that's really good news, lucky people. Ayan, enjoy your new home. Yes. Yan ang tunay na presidente na mapagmahal sa mahihirap. Totoo naman talaga yan guys. Ang priority talaga ng Pangulo is yung talagang mga maralita. Tingnan nyo,
yung bagong tinayo na walang gutom kitchen, sa Pasay. Dahil yan po guys sa mga maralita, sa mga street children, dyan sa naglalakad sa kalye. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Si PBBM lang, for the first time. Kauna-unang pangulo na naglikha niyan. Sus, nako guys. Tapos itong mga ayuda para sa maralita po yan. Hindi po para sa inyo yan. Mga marites na dilis. Para sa mga maralita. Kaya wag nyo nang kontrahin. Kasi kayo, wala naman kayo nagagawa eh. Kung ang sabihin nyo, mga tax nyo, ay, karapatan po natin magbayad. Kasi batas po yan. Okay lang sana kung hindi batas. Wala tayo po karapatan na isumbat po yan. No, sa bansa, sa pamahalaan. Dahil batas po yan, ang tax, ang pagbabayad ng tax. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi buong mundo. Karapatan ng isang mamamayan na magbayad ng tax sapagkat that is the law. No? Yun mga kababayan, ano pong kapalagayan nyo? Ako, well, congratulations sa mga dating rebelde. Ang ganda ng bahay nyo. Sana all. Thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.